Unahan kanta natin nga pala. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong bigyan ng papuri, ng pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat ang ating nag-iisa at napakadakilang Diyos. So ngayon pong umaga, ito po ay pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Panginoon na tayo pong magkakapatid sa pananampalataya ay sama-samang dudulog ng may pusong nagpapasalamat, na may pusong nagpupuri sa kabutihan ng Diyos. Naging mabuti po ba ang Diyos sa bawat isa sa atin? Naging mabuti po ba ang Diyos sa bawat isa sa atin? Amen. Mula noon, ngayon, at magpakailanman, nananatiling mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong umaga po, mga kapatid, ating purihin, ating sambahin ang ating nag-iisang Diyos. At ito pong awitin na to ay maging awit panalangin na kung saan patuloy natin hingin na huwag tayong magkulang sa presensya, sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Humaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, siya nga po aming Diyos. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba,
kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sabi po sa awit 62, tanging sa Diyos lamang ako aasa, ang kaligtasan ko'y nagbubuhat sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, anuman mga problema natin, mga pagsubok, alam natin na mayroon tayong tunay na Diyos na atin aasahan, ang kalakasan ay nagbubuhat sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na dakila, aming tunay na Diyos, na aming sinasamba, na aming pinupuri sa lugar na ito, na aming pinagkakatiwalaan sa aming mga buhay. Lord, salamat po dahil tunay nga po sa aming inawit. Sa paggising pa lamang sa umaga, Lord God, Ikaw na po ang aming naalala dahil alam namin na ang buhay namin ay galing sa iyo, Lord. Kaya marapat ka lamang namin papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa oras na ito, Lord God, amin ipinagkakatiwala sa iyo ang buong gawain sa umagang ito sa aming pagsamba sa iyo. Lord God, pangunahan mo nga po kami. Mula sa umpisa, sa awitan pa lamang, Lord God, maranasan na namin ang iyong presensya. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, ibuhos mo po sa kalagitnaan ito, Lord God, ang iyong biyaya at pagpapala ng kalakasan, ng pag-asa, ng tagumpay, O Lord God. Salamat po sa oras na ito, Lord God. Inaangkin na po namin, Panginoon, ang katapatan mo, Lord God, ay aming makakamtan sapagkat anuman pong mga dala-dala ng aming mga kapatid sa oras na ito, na mga problema, mga pagsubok, alam po namin, Lord God, na aalis kami sa lugar na ito, na tagumpay po, na may katapatan ang iyong pagtugon sa bawat pangangailangan ng aking mga kapatid. Salamat po, O Diyos, at ikaw po ang manguna, O Diyos, sa magsasalita dito sa second service na ito, Lord God. Pangunahan mo po siya. Punuin mo po siya ng iyong karunungan at kaalaman. Para sa ganun, Lord, lahat kami na makikinig, ito'y maging kapakipakinabang namin. At ito'y maging kalakasan ng bawat isa sa amin. Pag-asa na ikaw ang aming Diyos na buhay, na aming pinagtitiwalaan. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming sama-sama panalangin sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Pwede po ba nating kawayan, ngitian ang ating mga kasamahan? Ayan. Good morning, everyone. Maging sa atin pong mga nakatutok sa live stream. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi man yan. Iba-iba man ang ating time zone. Welcome po ang lahat ngayong umaga sa ating panambahan. At gusto din po nating i-welcome ang ating mga bagong kasama, si Yasmin Bautista. Nasaan to? Yasmin, nasan ka? Ito yung aming estudyante. Okay, si Yasmin. Ganon din po si John Cedric San Pablo at si Miko Ubalcio. So, welcome po ang bawat isa. Ayan.
Pwede po ba kayong hilingan na muling tumayo? Thank you po, music team. At tayo po sama-samang lalapit sa Diyos. Sama-sama po nating tutunghayan ang salita ng Diyos na ngayong umaga ay ating pag-uusapan. So ito po yung mula sa sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Filipos, Kabanatang 3, talatang 13 at 14. Ang sabi po niya, ito po yung kinuha ko sa Magandang Balita, Biblia version, at meron pong translation sa baba mula sa New International Version. So ang sabi po dito, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. And 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sa mga oras na ito, Panginoon, na kami po'y muling nagkakatipon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-focus sa pakikinig sa iyong mga salita sa mga susunod na sandali. Holy Spirit, teach us. We commit this time to you, trusting that you will speak to us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maaari na po tayong maupo. Maluwag pa po dito sa bandang unahan. Yung pong mga nakatayo sa likuran ay pwede po nating okupahin tong bandang unahan. So, quick announcement lamang po. Patuloy po nating ipinag-aanyaya ang ating 7 last words. Ito po'y gaganapin sa Good Friday, April 3, 2026. Tayo po ay magkakaroon ng umagang panambahan mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. So that's going to be April 3, Good Friday, 7 last words. Pag-imbita po natin itong ating gawaing ito. Sa matagal na panahon ay hindi po tayo nagkaroon ng Lenten presentation. Yung mga kabataan na, ito pong mga yan, kanina nakikita nyo nakatayo dito, ito po yung lumaki na sa Lenten presentation. Yearly ginagawa po natin yan, pre-pandemic, pero sa ilang panahon ay natigil na po tayo at ngayon po ay magkakaroon tayo ng service, 7 last words. At isa pa pong announcement para po sa lahat ng mga BSC leads, teachers, board members, at sa mga pastors and elders, magkakaroon din po tayo ng training ng counseling. Yan. Para pagka may mga tanong, yung inyong mga nasa sakupan sa mga BSC at saka cell group, ay mapapayuhan natin ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Okay? At meron pa po ba ditong hindi pa nababautismuhan sa tubig? Pwede po bang makita? Kamay. Ayan, may nag-iisa. Ayun, meron din. So, ayan, meron din. Meron pa po ba dito sa banda rito? Ayan. Mag-schedule din po tayo ng water baptism. Next month po yan lahat magaganap. Makipag-ugnayan lamang po sa mga ushers na nandyan sa likod o sa mga BSC leaders ninyo o cell group leaders. Okay? So, patuloy pa rin po nating pinag-uusapan ang faith in process na ito po ay nakaangkla sa Aklat ng Marcos, Kabanatang 4, talatang 26 hanggang 29. Para po sa ating team ngayong buwan ng Marso. So, nung nakaraan ay pinag-usapan po natin ang sowing stage, kung saan ang binhi o ang butil ay nahasik. So, dalawa po ang pwedeng mangyari doon sa butil na yon. Pwedeng siya'y tumubo o kaya naman ay hindi tumubo. Okay? So, in the same way, sa pananampalataya po, matapos na ang tao ay makarinig ng salita ng Diyos, pwedeng nag-respond siya doon sa salita ng Diyos na kanyang narinig o hindi niya pinansin. Last week, pinag-usapan naman po natin ang germination stage, kung saan yung pong butil na yon ay nagsisimula na ring mag-ugat at umangat yung kanyang shoot, tumaas sa ibabaw ng lupa. Okay po? So ngayon pong umaga, pag-uusapan natin ay ang pagsibol o ang pagtubo. Last week pala yun. Ngayon po pag-uusapan natin na bagamat yung baby Christian, nung pinag-uusapan natin noong isang linggo, ay nakarinig na ng salita ng Diyos, tumugon sa salita ng Diyos,
ay pag-uusapan po natin ngayong umaga, papaano na yung baby Christian na yon ay patuloy na nalalago sa kanyang pananampalataya. Okay? So, pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayon bilang growth and maturation, faith growing toward the light. So, sa natural na proseso, ang isa pong binhi o isang buto, matapos na siya ay maitanim o maihasik, ito po ay expected na una, sisibol, tutubo, lalago, and eventually, mamumunga. Tama po ba? Wala pong magsasaka na nagtanim ng binhi o ng butil at ine-expect niya for the rest of the time na itinanim niya ang kanyang binhi, ay ito'y mananatiling binhi. Expectation po ng isang matinong magsasaka, sa oras na siya'y magtanim, few days after, sisibol yung binhi. Ito ay lalago, tataas, habang bumababa ang ugat niya sa ilalim ng lupa, ay umaangat naman ang kanyang shoot o yung body. And eventually, tatatag, and finally, ito po'y mamumunga ng sagana. Now in the same way, mga kapatid, lahat po tayo nang nakarinig ng salita ng Diyos. Lahat po ba tayo nakarinig ng salita ng Diyos? So lahat tayo na nakarinig ng salita ng Diyos, nahasikan ng salita ng Diyos, at tumugon sa salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng pananampalataya, ang expectation po sa atin ng Diyos, katulad ng isang halaman, tayo din ay lalago, tatatag, and eventually, mamumunga ng sagana. Dito po sa ating binasa, sa sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos, ikinumpara ni Pablo ang Christian life sa isang karera at goal. Okay? So ipinapakita po dito sa ating binasa na bagamat si Pablo ay isang apostol na maituturing, ay inamin niya. Ang sabi niya doon, hindi pa siya nakakarating sa kaganapan o perfection. Dito po ay nakafocus siya sa tatlong importanteng attitude, 3 important attitudes for spiritual growth, na ngayong umaga po ay pag-uusapan natin. At para matulungan po tayong maunawaan, yung tatlong importanteng attitude natin for spiritual growth, muli po nating babalikan ang proseso ng halaman. Okay? So, ang sabi po ni Pablo, sa verse 13, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. So dito po sa verse na ito, sa unang bahagi ng verse 13, pinapakita yung kababaang loob ni Pablo. Na bagamat siya'y apostol na, ang sabi niya dyan, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Na para bang gustong sabihin ni Pablo, hey, I'm still a work in progress. Sino po ditong nakarating na sa perfection? Sino po dito ang still a work in progress? Taas nga po ang kamay. Yan, lahat tayo, still a work in progress. Ito pong batang yan, si Yasmin, ang po estudyante namin, graduating yan. Alam po niya, nasasaksihan talaga niyan pag ako'y nagagalit sa klase. Ako po kasi teacher nila sa research. Yung po kasing research subject, kitang-kita ng mga kaklase. Kapag hindi gumawa ang isang member sa grupo, ito kasi group work to. Ako po'y nagagalit talaga. Sobrang higipit ko po dun sa subject na research. Pero prior to that, naging estudyante ko sila sa ilang mga subjects, Gen 1, Gen Bio 1, Gen Bio 2, Practical Research 1, Practical Research 2, at yung pong huli kong subject sa kanila, 3 eyes. Yun yung huling research. Yung pong individual, Gen Bio 1 at Gen Bio 2, hindi ako masyadong mahigpit. Kasi, pag ang bata ay hindi nakapasa sa akin ng output, ang nagkakaalaman lang, ako at ikaw. Paggaganain ko doon yung aking malaking puso. Hindi alam to ng mga estudyante. Marami tayong mga kasamang teacher, mas malaking puso po ang pinapagana namin, sa totoo lang. Pero pagdating sa research subject, ang higpit ko doon. At nasasaksihan po niya, nagagalit pa rin ako. Lalo na sa kanila, sila STEM class.
So mas malaki ang ako, personally, mas malaki ang expectation ko sa kanila. Bakit ko po sinasabi? I'm still a work in progress. Lahat tayo, still a work in progress. And even Paul, ang sabi niya dyan, para bang gusto niya sabihin, hey, I'm still a work in progress. Pero titingnan po natin kung ano yung magagawa natin para habang tayo still a work in progress, under construction, ay mapipino yung ating paggalaw. At papaano natin na mabibigyan ng karangalan ang Diyos. So ano pong ibig sabihin ni Pablo na hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito? Una, kinikilala ni Pablo na hindi pa niya nararating ang full spiritual maturity. Bagamat si Pablo ay naglingkod ng tapat sa Panginoong Hesus, nagtayo ng mga churches, nagtiis ng pagdurusa, suffering, para sa ebanghelyo, sa gospel, pero inamin niya, ang sabi niya dyan, hindi ko pa natutupad yung mga bagay na ito. Hindi ko pa nararating ang full spiritual maturity o yung fullness of Christ-likeness. Tandaan po natin, tayo ngayon ay nasa sanctification phase. At dito sa sanctification, justification, nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Tama po ba? Nagkaroon tayo ng pananampalataya. So nalagpasan natin iyon. At ngayon, dumadaan tayo sa sanctification phase. Mahaba po ito. This is going to be a lifetime journey. Kailangan magtagumpay tayo dito sa sanctification phase. Otherwise, hindi tayo makakarating sa glorification phase. Saan mangyayari ang glorification phase? Dun, sa langit. So dapat, itong stage na to, malagpasan natin to. At dito po, marami ang tumatalikod. Of course, hindi natin gustong tumalikod. Sino po may gustong tumalikod? Ayaw natin yun. Okay? So kailangan magtagumpay po tayo dito sa sanctification phase. So ano po yung mga bagay na ito? Yung sabi ni Pablo, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ano yung mga ito na binabanggit ni Pablo? Atras po tayo ng bahagya mula dun sa ating binasa. Sa Filipos chapter 3 verses 10 to 14, ang tanging hangarin ko sa verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa kanyang mga hirap, at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Sa konteksto ng Filipos, chapter 3, verses 10 to 14, meron pong 5 bagay na yung ito na binabanggit ni Pablo. Una, lubos na pagkakilala kay Kristo. Pangalawa, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Pangatlo, makihati sa kanyang mga hirap. Pang-apat, maging katulad niya, pati sa kanyang kamatayan. And number 5, tanggapin ang final reward mula sa Diyos. Sabi ni Pablo, hindi niya ipinalalagay na natupad na niya yung mga bagay na to. Mga kapatid, this should be our ultimate goal. Marating yung 5 bagay na sinasabi ni Pablo na hindi pa niya nararating. Ito dapat ang maging pangunahin sa bawat isa sa atin. Okay po ba yun? So, tingnan natin, ano po yung 3 importanteng attitude? 3 important attitudes for spiritual growth base po sa ating konteksto. So, una, leave the past behind. Sa verse 13, pangalawang bahagi, ang sabi ni Pablo, ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan. But one thing I do, forgetting what is behind. Nililimot ang nakaraan. Ito po ba'y nangangahulugan na buburahin na natin ang ating memorya? Hindi po sinasabi na literally, buburahin ang memorya. Sa halip, ang gusto pong sabihin sa atin ngayong umaga, huwag nating hayaan na yung ating nakaraan ay makahadlang
upang tayo ay makapagpatuloy. Kailangan palayain natin yung ating nakaraan. Alam niyo po, marami ng mga relasyon ang nasira. Kasi, halimbawa, mag-asawa. Lagi na lang yung babae, mas madalas yata ang babae, Di ko alam, correct me. Wala naman ako asawa eh. Pero parang, base sa mga nasusubaybayan ko, parang mas maraming listahan ng mali ang babae. Ay, amen daw. Sabi ko sa iyo, Maymay, isa siyang Jesuitas. Mas mahaba ang listahan ng babae kumpara sa listahan ng lalaki. Tama ba yun, Talita? Amen din daw, sabi ni Eljon. Pastor Ray, hindi makasagot. Pero, again, wala po akong asawa, ha? Pero base sa nakikita ko, yung mga babae, mas maraming listahan ng pagkakamali ng lalaki. Kaya ang nangyayari, tuwi silang mag-aaway, di ba ginawa mo to nung nakaraan? Hindi ko nga makalimutan di ba ganito, di ba ganon? Inungkat yung pagkahaba-habang listahan. Hindi na nakaraos-raos dun sa listahan. Bakit? Namumuhay pa rin siya sa nakaraan. So, tatango-tango yung inaanak ko sa likod. Mukha naman mabait yung inaanak ko mabait daw si Vanessa. Magpasalamat ka sa Diyos, binigyan ka ng asawang mabait. Ayan. Diba? Mas maraming listahan. Kaya ang tendency yung lalaki, wala po akong kinikilingan dito, Huwag niyo pong ipagkamali na ako'y pro-lalaki, ha? Wala po akong kinikilingan. O vice versa, ganun din naman. Ang tendency, ayawan na. So, imbis na maayos yung relasyon, hindi na naayos yung relasyon. Kasi bakit? Laging nakatingin sa kanyang nakaraan. Mga kapatid, ang sabi ni Pablo, leave the past behind. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ko ang nakaraan. So, ang isang mananampalataya ay parang isang halaman na bagamat may ugat na, ay maaaring marupok pa rin. Sabi kanina, toge daw ay marupok. Si toge daw ay, hindi, yung toge pala ay marupok. So, tayo, mga kapatid, ang isang mananampalataya na katulad natin, maaaring buhay na tayo kay Kristo. Pero, maaaring mahina pa rin. Pero ang dulo nito, kinakailangan, katulad ng isang halaman, ma-expect na tayo lumalago. Hindi po pwede, for the rest of our lives, ay tayo uwian na lagi. Pag nakanti mo lang ng bahagya, ayoko na. Hindi po ganun, mga kapatid. Kung papaanong yung batang iyan, ayan, ang expectation ng mga magulang, after some time, lalaki na siya, magiging matatag, and eventually, siguro magbubuo ng kanyang sariling pamilya. Kapag po yan ay nanatiling ganyan kaliit na bata, hanggang siya'y maging age 73, hindi nakakatuwa yun, mga kapatid. In the same way, ang expectation po sa atin ng Diyos, tayo din bilang mananampalataya ay lumalago. Pero, hindi po ito nangyayari overnight. Na kapag ka nakarinig ka ng salita ng Diyos, tinanggap mo ang salita ng Diyos, kinabukasan bago ka na. Nabago na lahat. Hindi po ito. Ito'y isang proseso. Kung papaanong ang isang halaman, nagsimula sa butil, sa buto, nagsimulang tumubo, natanggal ang kanyang seed coat, nagsimulang mag-ugat sa ilalim, habang nag-uugat sa ilalim, unti-unti namang umuusbong ang dahon sa ibabaw, at pagkatapos ng ilang panahon, ito'y patuloy na lalago, magiging matatag, and eventually mamumunga. Ito po'y proseso. Hindi isang gabi na nagtanim ang magsasaka ng butil, kinabukasan, marami ng bunga. Proseso po. Pinagtsatsagaan yun ng magsasaka na kanyang patuloy na alagaan. Now, in the same way, mga kapatid, ito pong pinagdadaanan nating ito ay proseso. Kaya kung meron tayong mga kasamahan, mga kapatiran, na nandun pa rin, wag po baga tayong maiinip.
Lahat tayo ay pinagtiyagaan ng Diyos, so tayo ay maging matyaga din sa bawat isa. Pero ang mahalaga, tayo ay patungo sa ganap na maturity at pamumunga. Philippians 1:6. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ang layunin ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay lumago, tulad ng binabanggit ni Pablo sa mga Kristiyano sa Filipos sa chapter 3, verse 10 na binasa natin kanina. Ngayon, hindi pa natin natutupad, hindi natin pwedeng ariin na naganap na natin yung lahat ng yon, pero ang layunin ng Diyos, ang goal ng Diyos sa bawat isa sa atin, makarating tayo doon. Ang Christian life po ay tuloy-tuloy na pagpupursige. It must be intentional. So ano po ba yung mga dapat nating kalimutan? What must we forget? Una, past failures. Si Pablo ay mang-uusig na mga mananampalataya bago niya na-encounter ang Panginoon sa road to Damascus. Siya po'y talagang matinding mang-usig. And in fact, si Esteban, sa aklat ng mga gawa, nung siya'y pinatay sa pamamagitan ng pagbato sa kanya, may approval yun ni Pablo. Nandun si Pablo at pinayagan niya yun. Kung si Pablo ay nanatiling trap dun sa guilty feeling na meron siya, nung ginawa niya yung mga bagay na yon, prior sa kanyang encounter sa Panginoong Yesus, posibleng hindi niya nagawa kung ano yung pinagagawa sa kanya ng Diyos. In the same way, mga kapatid, tayo po'y may mga nakaraang pagkakamali. Tama po ba yun? Meron tayong mga past regrets. Meron tayong mga nakaraan na gustong-gusto nating binabalik-balikan. Mga kapatid, ang sabi po dito, huwag tayong manatili doon. Kasi pag lagi natin yung hinahalukay sa atin, hindi talaga tayo makakapagpatuloy. Let us leave the past behind. Tandaan po natin mga kapatid, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang kapatawaran ay may dalang bagong simula. Ano pa ang dapat nating kalimutan? Past successes. O yung ating mga tagumpay. Hindi na lang ako mag-aaral. Total pala naman, ay walang masyadong kwenta yun. Kakalimutan ko rin naman pala siya. Si Pablo po ay maraming mga great achievements. Kung titingnan natin ang kanyang profile, sa Filipos din, sa chapter 3, angat pa tayo ng bahagya, verses 4-8. Si Pablo po ang may sabi nito, kung iniisip ni Numan na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseyo. 6, at sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Verse 8, oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Wala ba talagang kabuluhan? Yung ating mga nakaraang tagumpay? Sabi ni Pablo sa verse 8, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. I consider them rubbish, bulok, that I may gain Christ. Huwag po nating ipagkamali na yung ating mga nakaraang tagumpay ay walang kabuluhan. Pero mga kapatid, o walang halaga, kung ang pag-uusapan ay patungkol sa pagkakilala at paglago kay Kristo, kung ikukumpara yung lahat ng ating nakaraang tagumpay sa pagkakilala natin sa Panginoong Hesus,
wala nga talaga itong kwenta. Bakit? Yung lahat ng trophy mo, yung lahat ng medal mo. May napanood ako nung isang linggo. Dalawang mag-asawa, parang I think kay Corina Sanchez to. Merong mag-asawa, hindi ko masyado maalala yung pinagmulan ng mag-asawa. Basta sila yung nagsimulang mahirap. Tapos napatapos nila yung kanilang mga anak. 5 babae na mga tapos. Pinakita yung mga picture nila, graduation picture. Bawat isa may mga nakapulupot na medal. Wala ba yung kabuluhan? Kung gayon, hindi na ako sasabihin siguro ng mga estudyante dito, ganun pala naman, hindi na ako magsisikap mag-aral. Wala pala namang kabuluhan. Mga kapatid, kung ang pag-uusapan natin ay patungkol sa pagkakilala sa Panginoong Hesus, wala po talaga yung kabuluhan. Bakit? Ang lahat ng iyan ay pansamantala lamang. At ang lahat ng iyan ay mawawala din. Pagpunta natin sa langit, hindi po tayo tatanungin, ilang medalya at trophy ang iyong nakamit habang ikay nasa lupa. Hindi po tayo haharap sa Diyos para ipagsulit kung gaano karaming tropeyo at medalya ang nakamal natin dito sa lupa. Magsusulit tayo pagharap natin sa langit. Anong sasabihin sa atin? Ikaw ba'y naging tapat kong alipin? If so, then welcome, my good and faithful servant. Parang balulungkot ninyo. Lahat po yun ay hindi magtatagal. Again gusto ko lang pong ulitin, kung ang pag-uusapan ay ang higit na mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo, walang kabuluhan ang lahat ng meron tayo. Kahit ikaw pa ang pinakasikat, ikaw ang pinakatanyag na tao dito sa buong mundo, temporary lamang ang lahat ng iyan. Mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos not for the temporary, but for the eternal. Tinawag na tayo ng Diyos dahil ang goal niya sa atin is not of this temporary world, but for eternal heaven. Hindi po tayo dito lamang. Tayo po'y manlalakbay lang dito. Naaalala lamang yung lahat ng ating accomplishments habang tayo nabubuhay. Pag ang isang tao'y namatay, kasabay din niyang namatay yung lahat ng meron siya. Di na yun maaalala. Pero ang higit nating pag-ukulan ng pansin ay yung salita ng Diyos na dinadala natin sa mga taong nakapaligid sa atin at iyon ang magtatagal. Yun yung isa sa mga treasures in heaven na dapat nating pag-ukulan ng panahon. Bakit? Yung tao na nahatiran natin ng salita ng Diyos, pag siya'y nagpatuloy at nagpatuloy na nampalataya sa Panginoon, pupunta din siya sa langit. That is a treasure in heaven. Si Pablo maraming accomplishments, pero pinili niyang mamuhay hindi sa tagumpay niya sa nakaraan. Otherwise, ang lagi niyang iisip-isipin yung kanyang tagumpay at hindi siya magdedepende sa Panginoong Hesus. Ang sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Imbis na ipagmapuri niya kung ano yung kanyang mga accomplishments, kanyang mga tagumpay, ang sabi niya, if I must boast, therefore I will boast all the more godly about my weaknesses. By nature tayong tao, hindi mo ipagmamapuri yung iyong kahinaan. Gusto mo ba yun? Ayaw natin nun. Tinatakpan natin yun. Para yung cake, para yung carrot cake na kinain namin kanina. Ang gantang tingnan sa labas. Pero pag binulatlat mo ang cake, tinanggal mo yung icing, putol-putol na mamun yun. Hindi natin nakikita yun unless buklatin natin, tanggalin natin lahat ng icing. Mga kapatid, ganun po ang tao by nature. Tinatago niya yung pangit, tinatakpan ng mas maganda. Pero ang sabi ni Pablo,
Therefore, I will boast all the more gladly. May kagalakan pa. All the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest in me. Kung saan tayo mahina, doon naman malakas si Kristo. So wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Lahat ng meron tayo, galing sa Diyos. Isaiah 43 verses 18 to 19, ito ang sabi niya, ang nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Forget the former things, do not dwell on the past. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong buhay na hanggang sa ngayon, di mo namamasdan. Ako'y nagbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. See, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Imaginin po ninyo ang isang magsasaka na yung kanyang halaman ay may tubo na. Halaman na. Pero napapalibutan ng damo. Pero ayaw niya yung ayaw niyang ipatrim. Ayaw niyang tanggalin ng damo. Hindi po lalago yung kanyang halaman. Eventually, mamamatay yun. Tama ba? Kasi bakit? Kaagaw niya sa nourishment, sa sikat ng araw, sa tubig. Pero sa oras na i-prune iyon, tanggalin yung mga damo na yon na nakakapit dun sa halaman, yung halaman na yon ay lalago at mamumunga. Mga kapatid, tayo din po ay tinawag ng Diyos upang i-release ang nakaraan para lumago ang ating bagong buhay. Hindi tayo lalago kung tayo po'y patuloy na nakakapit dun sa ating nakaraan. At kung paano ang isang halaman na hindi lalago, kung ito'y patuloy na nakakapit sa mga tuyong dahon, ganun din po tayo mga kapatid. So ang sabi ni Pablo, leave the past behind. Second important attitude for spiritual growth. Pursue growth and determination. Sabi po sa verse 13, yung ikatlong bahagi, sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Ito pong, ang sabi dyan, straining toward what is ahead. Ito pong salitang straining, ito'y naglalarawan sa isang atleta na buong lakas na nagpapatuloy hanggang sa finish line. So inilarawan dito ni Pablo na ito ay intentional spiritual effort. Pag sinabing intentional, wala akong oras magbasa ng Bible. Ang dami naming ginagawa sa DepEd. Kung ako'y intentional, gagawa ako ng oras para ako'y makipagniig sa Diyos. Ayan na. Naglagay kami doon sa faculty room, sa pintuan. First ask permission to enter the room. Nasa awards committee po ako. Lahat ng papel nila, from grade 7 to 12, dadaan sa akin. Ganun ka-busy. Pwede ko sanang maging dahilan yun sa Lord. Lord, di ba ikaw naman nagbigay ng trabaho na to sa akin? Dapat ko itong pahalagaan. Pero mga kapatid, if I'm going to be intentional for my spiritual growth, kahit walang panahon, gagawa ako at hahanap ako ng panahon para bigyang daan ang salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Pablo. That is intentional spiritual effort. Magsumikap tayo lalo. Magpakalalim tayo sa pagkaalam tungkol kay Kristo, paglago sa kabanalan at pagpapatuloy sa ating takbuhin. Ang Christian life, hindi po ito isang active pursuit. Ito isang active pursuit, not passive drifting. Para bang pag sinabi nating passive, nakarinig, lumabas. Pag sinabi nating active, nakarinig, pinroseso, kung nakakita ng problema, nilagyan ng solusyon. Mga kapatid, ganun dapat ang ating pananampalataya. It should not be passive drifting, but it should be active pursuit. Kanya-kanya naman tayo magsusulit sa Diyos. Hindi po overnight. Nung pong ako'y nag-aaral ng kolehiyo, sa aming pong biology class, nag-conduct kami ng lab activity. Nang tawag po doon ay phototropism. So ito pong phototropism,
Inilagay namin sa isang kahon. Saradohan eh. Binuksan ko lang po para makita ninyo yung loob. So, dyan po sa aming lab activity na yan, nung ako'y college, ay lab activity. Naglagay kami ng halaman sa loob ng kahon. Sarado yung kahon. Pero sa isang gilid, naglagay kami ng bilog, ng butas. At iniwan po namin yon sa aming laboratory, sa aming room, laboratory room, for a week. So, hinayaan lang namin siya na nandoon. Nagulat kami, syempre, dinidiligan ng bahagya. Nagulat kami, isang araw, dito sa butas, sa gilid, lumabas yung halaman. Lumabas yung halaman. Ano pong ibig sabihin? Ito pong halaman kasi ay may natural instinct. Tawag po doon ay phototropism. Okay? Yung phototropism, ito po yung isang, instinct nga ng isang halaman. Hahanapin niya ang lugar kung saan, hahanapin niya ang lugar kung saan matatagpuan ang liwanag ng araw. Bakit? Kahit po ilagay nyo sa isang madilim na lugar o tabunan nyo yung halaman na yon, lalabas at lalabas siya, it will make its way para hanapin yung liwanag. Kasi bakit? Bakit niya hinahanap yung liwanag? Kasi yung pong liwanag, essential yun sa kanya bilang isang halaman. Isa yun sa mga raw materials para ang halaman ay makagawa ng pagkain. Tayo po ay nakadependehan sa halaman. Tayo po ay consumer. Sila lamang ang may kakayahan na gumawa ng pagkain. Ang halaman lamang ang natatanging organismo na ang tawag sa kanila ay producer. Okay? So sila ay nagpo-produce ng pagkain natin at isa sa mga raw materials sa photosynthesis o yung paggawa ng halaman ng pagkain ay ang sunlight. Liwanag na nagmumula sa araw. So, para sa halaman, essential ang sunlight. Essential ang liwanag. Kaya hahanap siya ng daan para masumpungan niya yung liwanag. Tinutulak niya yung kanyang sarili. Nakita ninyong illustration sa pasimula, upright. Nakatayo yung halaman. Pagkalipas ng ilang araw, nagsisimula ng mag-bend, bumaluktot. Hanggang sa after a week, nakita namin yung dahon lumawit na dun sa butas. Bakit? Hinahanap niya ang halaman. Intentional siya sa paghahanap ng liwanag. Kasi essential nga para yun sa kanya. Mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya ay dapat ding maging katulad ng isang halaman, intentional na naghahanap ng source of light. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung papaanong yung liwanag ay essential sa halaman, mga kapatid, ang source of light natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ay super duper essential sa bawat isa sa atin. Hindi tayo makakapagpatuloy kung wala yung ating source of light. At isa lamang ang source of light, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Hebreo 5:12-14. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo ay matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Tayo po ba'y naggagatas pa? Pag nagutom, nanay, o kaya yung asawa. Sino may asawa dito? Ryan, pagtimpla mo nga ako ng gatas. Ang laking sanggol. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa, wala pang muwang tungkol sa mabutit masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang, nasanay na sa pagkakilala ng mabutit masama. Ang tanong, anong kinakain natin ngayon? Tayo ba hanggang ngayon ay gatas pa rin? Kape daw. Iba po yung umiinom ng gatas, ha? In supplement, dun sa solid food. Pero kung ikaw ay isang malaking tao, itsura na may daladalang bote.
napakapahangit ng itsura. So, dalahin naman natin sa ating spiritual life. Tayo po ba'y mga unang turo pa rin ang tinatanggap? Elementary teaching pa rin? O tayo ba ay hard teaching na? Ay kayo lang po ang makasasagot niyan, mga kapatid. So, hindi po choice at hindi aksidente ang maturity. Tayo ay patuloy na magmamature kung tayo ay patuloy na lalapit sa salita ng Diyos. At inaasahan ng Diyos, tayo ay mag-uugat sa ating mga pananampalataya. So yung halaman, tinutulak niya yung kanyang sarili para puntahan ang source of light. Ganon din tayo. Itulak natin ang ating mga sarili kung saan naroon ang source of light. Nandito ba? Saan matatagpuan ng Panginoong Jesus? Nasaan? Nasaan? Sa kanyang salita. Saan natin matatagpuan ang salita ng Diyos? Sa mga lugar kung saan nahayag ang salita ng Diyos. Okay ba na mag-aral akong mag-isa ng salita ng Diyos? Kailangan. Pero, kailangan din natin ng fellowship sa isa't isa at patuloy na makipag-aralan ng salita ng Diyos. So maging intentional po tayo mga kapatid and focus lamang sa ating sariling spiritual growth. Huwag nating ikukumpara yung sarili natin sa ating katabi. Alam niyo po, sabi ng aking tatay, nung siya'y nabubuhay pa, kami magkakapatid ay pinalaki sa isa sa mga prinsipyo na hanggang ngayon ay daladala ko. Ang sabi niya sa amin, wag ninyong ikukumpara ang sarili ninyo sa iba. Dahil kapag kinumpara ninyo ang sarili ninyo sa iba, you'll be disappointed. Ikumpara ninyo ang sarili ninyo sa sarili ninyo. Bakit? Kapag kinumpara ko ang sarili ko ngayon sa sarili ko kahapon, hindi ako madi-disappoint. O pwede rin ma-disappoint. Pero ang basis ko kasi, may nangyari ba sa akin mula dito, papunta dito, may nagbago ba? So mga kapatid, yung katabi ninyo, huwag niyong pagkukumparahan. Uy, bakit ikaw ganito ka na? Bakit ako hindi pa? Uy, bakit ako ganito na? Bakit ikaw hindi pa? Wala pong ganun. Kanya-kanya tayong pananagutan sa ating spiritual maturity. Kahit ba inuugatan na sa church, ay bahala na sila. Next, number 3. Pangatlong important attitude for spiritual growth, focus on the eternal glory. Ang sabi po sa verse 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. So merong goal. Ang goal natin is yung finish line. Ano yung prize o gantimpala? Buhay na hahantong sa langit. Ang ultimate goal natin, mga kapatid, makarating tayo sa finish line at makasama tayo ng Panginoon sa buhay na walang hanggan, kung saan wala ng sakit, wala ng pagluha, at wala ng karamdaman. Romans 8:29. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. Predestined to be conformed to the likeness of His Son. Ay, ano bang itsura ng Panginoong Yesus? Ano ba yung gusto ng Ama na matularan natin sa Panginoong Yesus? Ang sabi po sa Filipos chapter 2 verses 5 to 8, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Ano pong itinuturo dito? Anong pinapakita na attitude ng Panginoong Hesus? Mababang loob at masunurin. And, lastly, yung prize. Hindi po ito earthly prize o earthly reward. Tandaan, tayo po'y manlalakbay lamang sa mundong ito. Ano yung prize na yun kung magkagayon? Walang iba, kundi ang mismong Panginoong Hesus. Yung makapiling natin siya sa buhay na walang hanggan. Si Pablo, malinaw po sa kanya na ang final reward is worth the effort. Sabi niya, hindi ako sumusuntok sa hangin. Tayo din mga kapatid, yung ating pagpapalago,
yung ating intensyon na lumago ang ating pananampalataya ay hindi hanggang dito lamang sa lupang ito. Ang sabi ni Pablo, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa mundong ito, tayo na ang pinakakabag-habag na tao. Pero salamat mga kapatid, yung ating intensyon na tayo lumago spiritually, hindi lamang dito sa mundong ito ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hindi dito lamang tayo magtatapos, mga kapatid. And lastly, dito po ako magtatapos. Sabi po ni Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 9, talatang 24, alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala, kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. In Hebreo 4:14, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Christian life is not about standing still. Hindi tayo nakatayo lamang at naghihintay ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Dapat tayo ay handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At ang ating paglalakbay, ang ating spiritual journey, mga kapatid, is a continuous process. Hindi ito isang gabi lamang o isang araw lamang. And we are expected by God na tayo po ay lumago, tumatag, at mamunga ng sagana. 30s, 60s, 90s. Tinitingnan ni Pablo ang kanyang journey bilang isang destinasyon kung saan he will finally take hold of the one who is Christ, who first took hold of him. Gusto ko pong iwanan sa inyo itong dalawang tanong na ito. Tanungin niyo yung mga sarili ninyo mamaya pag uwi sa bahay. Sa anong mga paraan mo sinasadyang isulong ang paglagong espiritual? In what ways are you intentionally pursuing spiritual growth? Ano ang tumutulong sa iyo na manatiling nakatuon sa walang hanggang layunin ng Diyos? What helps you stay focused on God's eternal goal? Tayo pong lahat ay tumayo. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po, Panginoon, sa pagkatawag mo sa amin sa buhay na ito. Ang layunin mo, O Diyos, ang goal mo ay kami po'y lumago kay Kristo. Lumago kami sa aming pananampalataya, sa aming pagsunod, sa aming pagmamahal, Panginoon. At lalo't higit sa aming pong relasyon sa iyo, Panginoon. Turuan mo pa kami, O Diyos, to release all the past or leave the past behind, Panginoon, sa aming nakaraan. Bigyan mo po kami ng lakas to pursue you ng buong determinasyon and passion. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ituon ang aming mga mata sa eternal goal na inihanda mo para sa amin. Naway patuloy na lumago ang aming buhay at magbunga na nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. We commit our journey of faith to you today. Dalangin ko, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus, na habang kami po ay dumadaan dito sa sanctification phase, kung saan marami po ang lumalaglag, maraming tumatalikod, Panginoon, may we be intentional na lumapit sa iyong mga salita, Panginoon. Lumapit sa mga lugar kung saan nahahayag ang iyong mga salita. Sapagkat mga salita mo lamang, Panginoon, ang tunay na magpapatatag sa amin, sa aming pananampalataya, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ingatan mo po kami at hayaan mo po na we always focus our mind, let us fix our eyes dun sa eternal goal mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang kami po ay makarating sa buhay na walang hanggan sa piling mo. Salamat, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Ito'y aming panalangin. Amen. Sabi po ni Pastora Grace, isang napakagandang encouragement and challenge po sa atin. Sabi niya, we have to be intentional in seeking the Word of God and in reading the Word of God. Kaya po kayo sarap isipin na anuman pong pinagdadaanan natin ngayong umaga, anuman pong pagsubok natin sa harapan ng Panginoon ngayong umaga, pero kayo sarap isipin na pinili po nating ihakbang ang ating mga paa sa lugar na ito upang makinig ng mga salita ng Diyos.
Ngayon pong umaga, meron po akong gustong itanong at pwede po bang sagutin po natin ito ng malakas? Kaya ngayong umaga, handa na po ba tayong gamitin yung lakas na binigay sa atin ng ating Panginoon upang itaas ang pangalan ng ating Panginoon ngayong umaga? Handa po ba natin gamitin ang ating buhay na binigay ng Panginoon upang papurihan ang pangalan ng ating Panginoon? Handa po ba natin gamitin ang ating tinig na galing din naman po sa Diyos upang awitan ang ating Panginoon ngayong umaga? Kaya po ngayong umaga, lahat po tayo, magkakapatid sa ating Panginoon, we are inviting you to join us in worshiping the Lord. Oh, we praise you, our God, our Lord, our King. Oh, we worship you, Lord. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Sabihin po natin sa Panginoon, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ito ang aming alay sa'yo, Panginoon. Ang aming alay ay pagsamba. Yes! Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang aming tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon.
Ang ating pong awit ngayong umaga, ang title po nito ay Tunay na Diyos. Then I ask myself, tinanong ko po yung sarili ko, bakit kaya tunay na Diyos? Kasi meron pong hindi tunay na Diyos. At alam niyo po mga kapatid, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na mapalad po tayo. Dahil nasumpungan po natin at nakilala po natin ang talagang tunay at nag-iisang Diyos. Kaya po ngayong umaga, masarap po bang awitin ang awitan? Palakpakan ang nag-iisa at tunay na Diyos. Pwede po ba nating palakpakan ang nag-iisa at tunay na Diyos? Yan na po ba ang palakpak ninyo sa nag-iisang tunay na Diyos? Yes! He deserves it, church. He deserves our best. Hallelujah, Lord. Kaya ngayong umaga, with one voice, iisang tinig, itataas po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Yes, Lord. Sing. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Awitan mo natin ang ating Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw. Yes! Sabihin po natin sa Panginoon, sa'yo ang yes! Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Let's sing! Lift up your voice! Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord! Isisigaw sa buong mundo. Amen! Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw namin, Panginoon, sa buong mundo. Simula noon, ngayon, at magpakailanman, hanggang sa dulo ng aming buhay, ikaw ang kikilalanin naming nag-iisa at tunay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Oh, we praise you, Lord. Dako po tayo sa pangbahagi ng ating mahalagang gawain, ang communion. Lahat po ba ay nakatanggap na ng communion elements? Meron na po ba lahat?
Pwede po ba pakitaas kung wala pa kayong natanggap para po mabigyan kayo ng ushers? Okay, lahat po ay meron na. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 27, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahutulan laban sa kanyang sarili. Ngayong umaga, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo. Papasalamat kami sa mga salitang aming napakinggan. Kami ngayon ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga bagay na hindi marapat na aming nasabi, nagawa, Panginoon, at naisip. Laban sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, sa aming mga kaibigan, Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran. Nais aming maging karapat dapat kami na tumanggap sa iyong katawan at dugo ngayong umaga. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Atin pong itaas ang tinapay sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan, ninihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Itaas po natin ang kopa, ang katas ng ubas. Matapos maghapunan, dumangpot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin inumin. O Diyos, walang mamumutawi sa aming labi, kundi salitang salamat. Salamat, salamat, salamat sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa mo sa amin. Nandiyan ka, Panginoon, kapag kami mahina sa pananampalataya para kami palakasin. Nandiyan ka, Panginoon, sa tuwing meron kaming pagsubok at problema para kami samahan. At para kami makapagtagumpay sa lahat ng aming laban, sa aming pananampalataya. Ang sama-sama naming panalangin, Panginoon, lahat kami makatapos sa aming takbuhin. Sa butihing pangalan ni Jesus. Amen. Tunay na napakasarap pong magpuri sa ating Panginoon, lalo po kung punong-puno tayo ng blessings, ano? Pero mas masarap pong magpuri sa Panginoon at magpasalamat sa gitna po ng problema, karamdaman at agam-agam natin sa buhay. Kaya ngayong umaga, anuman pong problema, karamdaman o iniisip natin, hindi po yun hadlang upang patuloy na purihan, pasalamatan at dakilain ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sama-sama po tayong umawit. Hallelujah! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin
buhay ba'y lalapitan? Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sungatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ano gagawin? Ako'y magsasaya sa piling mo. Isa pa! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ano gagawin? Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Tayo po ay nagsasaya sa piling ng ating Diyos. Habang tayo narito, patuloy natin pasayahin ang ating buhay habang naririnig natin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Napakaganda po ng illustration. Pero announcement lang po, yung pong mga nagpa-pap smear, pwede na po natin kunin ang result doon po sa magandang babaeng naka-green. Yun po, lapitan po natin. Kaway-kaway, yun po. Kay Rachel po, Sister Rachel. Pwede na po natin kunin ang resulta. Hallelujah. Napakaganda po ng illustration ng ating tagapagsalita. Sabi nga po yung halaman, walang isip yon, pero naghanap ng liwanag sa halip na manguluntoy. Ganon din po dapat ang buhay natin. Bilang tao, may isip, meron po tayong Diyos na buhay na malalapitan. Ano po ba yon? Yung pong buhay natin na nangunguluntoy, o sa halip na tayo maglupasay, tayo po'y patuloy na lumapit kung saan nahahayag ang salita ng Diyos. At doon po tayo lalakas. Magkakaroon tayo ng buhay na pag-asa dahil ang Diyos natin ay buhay. Salamat po sa Lord. Talagang tayo ay patuloy na linggo-linggong tinuturuan
kung kanino talaga tayo dapat lumapit. Kaya salamat po. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa sa atin na nagpapatuloy na tayo ay lumalapit sa tunay na Diyos, buhay na Diyos. Kaya salamat po. Aming Diyos sa buhay, kami patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat ngayong araw na ito dahil patuloy na ang salita mo inahahayag sa amin at tinuturuan kami kung ano ang nararapat. Sabi nga kung sino may problema, magpuri, magpasalamat sa Diyos dahil ang Diyos naman ang gagawa para tayo ay makaalis sa mga problemang yan. Kaya salamat Lord sa araw-araw na ikaw ay aming nakikita, ang iyong mga salita ay aming naririnig, yung pong presensya mo ay aming nararanasan. Kaya salamat po. Salamat po, maraming salamat. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, lagi tayo magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos. At hindi natin namamalayan, wala na tayo sa problemang iyon. Kaya salamat po Lord at sa mga kapatid namin na nagbigay ng mga handog at mga kaperahan na ito na patuloy natin ginagamit sa pagpapalago ng ating mga gawain sa ating bahay-sampahan. Ikaw po ang magbabalik nito, magbibigay ng higit pa sa kanilang inaasahan dahil sabi mo naman ay magbigay kami ng masaya at ikaw po ang magbibigay sa amin ng higit pa sa aming inaasahan. Kaya salamat po sa aming pong pag-uwi. Ingatan mo po ang aking mga kapatid, makarating na ligtas. At katulad ng aming inaasahan, maraming pagsubok sa labas, pero ikaw ang aming Diyos na buhay, na laging sa amin ay pumapatnubay. I-bless mo po ang lahat ng narito, Lord, at lahat ng nasa online, lahat ng mga nakikinig, at lahat po ng nagtitiwala sa iyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you po.